Hello mga kabusaya! For today's video, gagala na naman kami. Igagala nga pala kami ni Daddy Jude dahil matagal-tagal na rin kami hindi nakakagala. Kaya naman tong si Boss Eya nagpaligo agad, may kasama pang harutan. Kakatapos niya nga lang pala dyan maligo. Medyo pinatuyo ko nga muna yung buhok niya bago ko siya talian. Medyo nahirapan nga ako magtali dyan kaya may pagtansya pa ang mami ganda nyo. Wow! Paano kasi ang daming maliliit na buhok kaya medyo nahirapan din ako. Habang tinatalian ko nga pala si Boss Eya, pinapanood ko siya ng paborito niyang cartoons para di naman siya magkulit habang tinatalian ko siya. Tapos ko na nga pala talian si Boss Eya nyo. Kaso hindi yata siya masaya sa tinali ko. Gusto pa yatang papalitan. Buti na lang nakita niya si Daddy Pig. Yun yung pinagbuntungan niya ng galit. At ito na nga mga ka-Boss Eya. Ready na kami gumala. Siyempre medyo magpapakyut muna kami sa camera para tuloy-tuloy ang saya. Matagal na rin pala namin di nagamit ang stroller ni Boss Eya kaya nilinis muna ito ni Daddy Jude. So sobrang init nga pala guys, nagmukha na akong holdapper. Sayang naman yung binili kong skincare kung di ko to tatakpan. Ang haba nga pala ng nilakad namin bago kami makarating sa sakayan. Wala nga kaming dalang payong dahil wala naman talaga kaming payong. Kawawa tuloy si Boss Eya, inaantok na sa sobrang init. Medyo natagalan nga ang paghihintay namin bago kami makasakay ng jeep. At sa wakas, nakasakay na rin kami. Eto nga palang si Boss Eya nyo, may binabalak na naman. Basta mga ganyan tinginan, sasaktan ka niyan. Sinabi ko naman sa inyo, mananakit yan. At syempre, di yan makukontento na si Daddy Jude lang ang masaktan. Syempre, kasama ako doon. Pagpasensyahan niyo na tong si Boss Eya, wala na kasi sa mood kaya nagtataray na rin siya. Sa sobrang init naman kasi ng panahon ngayon, pati bata, mainitin na din ang ulo. Nakarating na nga kami dito sa Alabang Festival Mall. At eto na nga, nakapasok na din kami sa loob. At nakita nga ni Daddy Jude tong shirt na to. Mukhang type niya. Type niya lang pero di yan bibili. Maghahanap na nga kami ng makakainan pero si Boss Eya nagturo agad sa Jollibee. Kaya sabi ni Daddy Jude na dito na nga lang daw kami kumain. Napagkahaba nga pala ng pila dito sa Jollibee kaya naghanap muna kami ng mauupuan. After 30 minutes, andito na yung order namin. Medyo natagalan kasi ang dami din umu-order. Sulit din naman ang pag-iintay namin dahil sobrang the best talaga yung Jollibee. Sa sobrang sarap nga nito, mapapaangat pa ng paa si Boss Eya. Ang favorite ko nga palang orderin dito yung chicken spaghetti with Coke float. Kinuha nga dyan ni Daddy Jude yung camera para itutok sa aming tatlo. Hindi daw kasi siya nakikita. Ngayon na nga lang pala kami kumain sa labas dahil nga busy rin kami sa trabaho. Kaya sinusulit na namin yung araw na may time kami. Kaya nagkataon lang na walang pasok si Daddy Jude kaya naigala namin si Boss Eya. Kaya kung makita mo mga ngitian niyan, sobrang saya niyan. Dahil ngayon nga lang talaga siya nakagala. Ito naman si Daddy Jude, problemado sa manok. Paano kasi ang napuntang manok sa kanya, matigas daw. Natutuwa naman ako dito kay Boss Eya. Dahil kung paano ko siya pakainin, ganun din ginagawa niya sa daddy niya. Ganyan nga kasi ako magpakain sa Boss Eya nyo dahil nga mahirap ito pakainin. Dahil kailangan mo nga muna tuutin bago ito kumain. Isa nga rin pala sa aming dahilan kung bakit kami nandito sa Festival Mall. Dahil nga kasi itong si Daddy Jude nangako kay Boss Eya nyo. Nabibilhan niya daw ng laruan. Ito naman si Boss Eya, pag pinangakuan mo, di niya malilimutan. Nakapili na nga pala ng laro ng Boss Eya nyo. Dahil mahilig ito sa manika, kaya ayan ang napili niya. Itsura nga dyan ng Daddy Jude nyo, di maitim pa. Dahil nga itong Boss Eya nyo, kung makapili ng laruan, nakakabutas ng bulsa. Minamadali na nga ako
dyan ng daddy gig nyo, nabayaran na daw namin yung laruan at lumabas na daw kami dahil nga baka magturo pa daw ang boss Eya nyo. Sa dami nga ng laruan, meron pa nga gusto ipabili yan. May paghiya pa nga habang binabanggit niya. Sabi ko nga dyan kay Daddy Jude, picturean ko sila. Kasama yung binili niya kay Boss Eya. Para naman may remembrance habang buo pang manika. Dahil mga ilang araw lang wala ng kamay at paayan. After nga namin bumili ng laruan, dumiretso kami sa bahay ng lola at lola ni Boss Eya. At yan, may nakalaro naman siya agad. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa pinsan niya na hindi nagpapahalik ang Boss Eya nyo dahil madirin ito. Ewan ko ba dyan sa bata na yan, ubod ng arte. Si Daddy Jude naman ang napagtripan niyang kalaro kaya dito ko natatapusin tong video na to. So susunod ulit, bye-bye!